Magandang gabi, welcome sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, pag-usapan natin itong Mabilis Cash. Isa itong matagal ng online lending app na ngayon po ay available sa Play Store. Marami po ang nabiktima na nito at marami na din po ang umutang sa kanila na sa huli ay nagsisisi. So bakit nga ba nagsisisi sila na umutang dito kay Mabilis Cash? Tama ba na napakabilis at madali lang umutang sa kanila? At ano naman ang consequence kapag ikaw ay hindi po nakapagbayad? So bago pa natin ipagpatuloy ang ating discussion, ang ating kwento about Mabilis Cash, inaanyayahan muna namin kayong mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending para updated kayo ng iba't ibang mga review natin sa mga online lending app na ngayon po ay naglipa na sa Play Store. So, hindi lang sa Play Store, maya't maya din po ay nakikita ninyo ito sa iba't ibang mga advertisement na lumalabas sa iba't ibang social media sites. And then, ugaliing manood ng aming mga videos dahil po karamihan sa mga online lending app na available sa Play Store ay nagawa na po namin ng review. Ilang taon na ang nakalipas. So ngayon, uulitin na naman natin dahil marami pa rin po ang nagiging biktima at marami pa rin ang umiiyak at nagsusumbong sa atin na yun na nga, mayroon silang hindi magandang karanasan sa iba't ibang mga online lending app. So balik tayo kay Mabilis Cash. Si Mabilis Cash Online Easy Loan, sabi nga dito sa kanilang heading dito sa Google Play. So gaya ng ibang mga online lending app, may naroon tayong tatlong factors na tinitingnan or criteria para usisain, busisiin, kilalanin ang isang online lending app kung ito ba ay totoong makakatulong or totoong magiging sandalan or sandigan natin kapag tayo po ay nangangailangan ng pera during emergency. So, emergency ang ano natin dito. So, pag emergency, wala na tayong parang malinaw na dahilan kung bakit tayo uutang. Basta kung mayroong opportunity, sinusunggaban agad natin yan. Pero bago pa man mangyayari ang lahat na maaring pagsisisihan ninyo sa bandang huli, makinig po kayo ng mabuti mula ngayon hanggang sa katapusan ng video na to. Kung mayroon ba talagang magandang naidudulot or may magandang maitutulong itong Mabilis Cash. So, factor number 1, dapat rehistrado sa Securities and Exchange Commission ng isang online lending app. Dapat pasado siya dito or check siya dito. Factor number 2, dapat hindi po loan shark, hindi malaki ang processing fee, hindi mataas ang interest, at mahaba ang term ng kanilang repayment period. So, dapat check din po dito. Pangatlo, dapat po hindi po violators ng data privacy. So, yung iyong personal details na sinasubmit nyo sa kanila ay hindi po gagamitin laban sa inyo halimbawa po nagka-aberya. So, unahin natin ang factor number 1. Si Mabilis Cash ba ay bago or rehistrado ng Securities and Exchange Commission bago pa ito lumabas sa Play Store? Well, ang sagot natin, yes, rehistrado sila sa Securities and Exchange Commission or SEC, pero hindi ibig sabihin na rehistrado sila ay legal na po yung ginagawa nila. Oo. Kasi kung titingnan ninyo ang mga nilagay dito sa kanilang app, halimbawa about this app, ang nakalagay dito sa kanilang loan term 91 to 180 days, hindi naman totoo yan sa actual na computation or sa actual na repayment period. Actual na mangyayari kapag kayo po ay na-approve na at na-disburse na po yung pera. Yung maximum APR, annual interest nila ay 30%, hindi naman totoo yan.
siguro isang buwan. Kasi mostly sa mga online lending app, naglalaro ng 1 to 3% per day ang kanilang interest. So, itong mga nakalagay dito sa kanilang description sa Play Store ay pawang mga kasinungalingan lamang. So, yan ang sinasubmit nila doon sa Securities and Exchange Commission, pero sa totoong pangyayari or sa totoong operasyon, hindi po yan nasusunod. Kaya, maaaring illegal pa rin yung ginagawa nila. So, kahit check siya sa SEC registration, tingnan pa rin natin yung factor number 2 at factor number 3. Kung pumasa siya sa tatlo, yes, pwede nating i-recommenda yan. Pero pag isa lang, hindi pwede. Sa kasalukuyan ng Mabilis Cash ay mayroon na pong total of more than 1 million na nag-download sa kanila. So, ang dami na po. So, ilan na kaya ang umiiyak dyan? Ilan na kaya ang nasira ang buhay? So, mayroon pong 4.3 na star ratings na ang mga nakalagay naman ay hindi po totoo yung mga review na ginagawa ng kanilang mga customer or mga client. Pero, dito, kung mapapansin niyo po, puro mga bad reviews ang nangunguna sa kanilang feedback. So, punta tayo sa factor number 2. Again, factor number 1, check si Mabilis Cash. Factor number 2, si Mabilis Cash ba ay kasali or kasama sa mga loan shark na ula? Ang sagot po namin dyan ay yes. Yes, pariho pa din. Pariho sa aming previous review kay Mabilis Cash. Loan shark pa rin, hindi pa rin nagbabago. Mataas pa rin ang interest. Malaki ang processing fee. Halos kalahati ng inyong approved loan ay ibabawas nila charge to processing fee. Then, ang kanilang loan term po ay hindi po totoo na 90 to 180 days. Kundi 7 days lang po. 7 days. So, talagang magkukumahog kayo sa paghahanap ng pambayad dahil sa loob lamang ng isang linggo, kailangan nyo nang ibalik yung pera na hiniram nyo sa kanila. Kasi kung hindi, lagot kayo. So, X po si Mabilis Cash sa factor number 2. How about factor number 3? Sa factor number 3, data privacy violators ba si Mabilis Cash? Yes, gumagamit si Mabilis Cash ng third-party collectors. Kapag kayo po ay hindi nagbabayad sa inyong due date, agad-agad po kayo guguluhin. O hindi kayo patutulugin ng mga collectors ni Mabilis Cash. Kapag hindi pa sila nakakuha ng malinaw na sagot mula sa inyo, agad-agad po nilang iti-text blast ang inyong mga contacts na nakuha po nila nung nag-apply pa lang po kayo. So, yung mga laman ng inyong contacts, inyong phone book, makukuha po nila yan during sa pag-apply ninyo, and then yun po, iti-text po nila lahat yan. Kaya mag-ingat po kayo, lalo na kung mayroon pong mga malaking pangalan na mga tao na sa inyong phone book, sigurado madadamay sila at ikaw po ay mapapagalitan ng wala sa oras. So, yung mga kaibigan mo din ay kukulitin ka rin nila. So, magiging dalawa po ang mangungulit sa iyo, ang mga online collectors or ula collectors at saka mga kaibigan mo na ginugulo din ng mga ula. Kaya, hindi ka talaga makakatulog sa gagawin ng mga ula sa iyo kapag hindi po kayo nagbabayad. Walang problema kung kayo po ay nakapagbayad. Kung kayo po ay nakapagbayad sa kanila, walang problema, hindi po yan sila manggugulo, hindi po yan sila mangungulit. Pero, mag-ingat kayo kasi sa sobrang laki nga ng processing fee at interest, tapos short term lang ang kanilang repayment period, mahihirapan talaga kayong habulin yung pambayad ninyo sa kanila. Dahil halos kalahati po doon ay mababawas as processing fee, tapos nag-add pa sila ng interest. So, yung 5,000 mo, matatanggap mo lang siguro mga 3,500 or 4,000, tapos ang babayaran mo nasa 6,000 to 6,500. So, ang laki ng hahabulin mong pera. Tapos, more than kalahati po ay kikitain nila mula sa inyo. Kaya, hindi sila nalulugi. Malakas ang loob nila na magpapautang sa inyo dahil po ang laki po ng kinita nila. Yumayaman po sila dyan. So, sa factor number 3, bukod po sa panggugulo nila sa iyo mismo, sa iyong mga contacts, mambabanta pa sila na mag-home visit, ipapabarangay ka, magpapadala ng mga kung ano-anong order sa Lazada, Shopee at kung ano pa dyan. Pero
huwag kang maniwala. Hindi po totoo. Pawang kasinungalingan at mga pananakot lamang ang ginagawa po nila. So, again, ang Mabilis Cash, kahit rehistrado sa Securities and Exchange Commission, pero loan shark sila in nature at saka data privacy violators, kaya hindi po namin siya rekomendado para utangan. Kaya layuan nyo po, huwag nyo pong subukan kung ayaw nyo pong masira ang buhay ninyo at ng mga kaibigan ninyo. Please huwag kalimutang mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending at manood ng aming mga video sa video section or sa aming playlist, lalo na yung mga mga video tungkol po sa mga solusyon sa ULA problems. Hanapin nyo po sa aming playlist at marami po kayong matutunan doon. So, abangan nyo po ang mga next review pa namin. Uulitin natin ang pagre-review ng iba't ibang mga online lending app ngayon dahil dumadami pa ang mga biktima ng mga ULA sa kasalukuyan. Patapos na nga ang 2024 pero ang dami pa ring mga umiiyak dahil po hinaharas at ginugulo sila ng mga ULA. So, thank you very much po. God bless po sa ating lahat. Paalam.